nakalimutang alamat ng Luzon, Visayas, at Mindanao. Noong unang panahon, bago pa maipanganak ang mga unang tao, ang buong kapuluan ay natatakpan lamang ng tubig. Walang bundok, walang pulo, at tanging malalalim na alon lang ang nagsasalitan. Sa gitna ng walang hanggang dagat, nakatira ang tatlong higanteng magkakapatid, mga anak ng dakilang bathala na may kakaibang kapangyarihan. Ang pinakamatanda ay si Luz Arrow, ang higanti ng lakas at lupa. Ang pangalawa ay si Visara, ang higanti ng biyaya, hangin, at paglalakbay. Ang pinakabata ay si Mindoro, ang higanti ng apoy at tapang. Sila ang unang tanod ng kalikasan, at ang kanilang tanging tungkulin ay pangalagaan ang balanse ng mundo. Ngunit may isang lihim, magkakaiba sila ng ugali, at ang pagkakaibang iyon ang nagbukas ng kwento ng tatlong isla. Si Luz Arrow, ang panganay, ay laging nakatingin sa malawak na karagatan. Sa sobrang lawak ng dagat, pakiramdam niya'y wala siyang sariling tahanan. Bathala, sabi niya isang gabi habang nakatitig sa buwan, bigyan mo naman sana ako ng lupang masasandalan. Hindi sumagot si Bathala, ngunit narinig siya ng mga ulap at hangin. Isang araw, dumapa si Luz Arrow sa kalagitnaan ng dagat at ipinag-utos sa kanyang katawan na maging bato. Sa bawat tintig ng puso niya, may umuusbong na malaking lupa. At nang tumindig siya, nabuo ang unang isla, malawak, matatag, at puno ng bundok. Iyon ang tinawag ng mga unang diwatang nakakita bilang Luzon, mula sa pangalang Luz Arrow. Nang makita ni Visara ang ginawa ng kapatid, kumanga siya. Ngunit may naisip siyang mas maganda. Kung mas marami ang pulo, mas malawak ang maabot ng mga nilalang, wika niya. Pinagmasdan niya ang malaking lupain ni Luz Arrow at napansin niyang masyadong malaki, masyadong tahimik, at masyadong mag-isa. Kaya huminga ng malalim si Visara at bumuga ng hangin na kay lakas, hangin na parang bagyong walang hanggan. Pumutok ang malaking isla ni Luz Arrow sa gitna. Ang ibang bahagi ay nawasak, at ang iba naman ay lumutang bilang maliliit na pulo. Kapag huminahon ang tubig, may natira sa gitna, isang pangkat ng mga isla na tila sumisingaw ang liwanag ng araw mula sa itaas. Iyon ang tinawag na Visayas, mula sa pangalang Visara, mga isla na kay ganda, kay liwanag, at kay sigla. Galit si Luz Arrow noon, pero hindi niya masabi kung bakit. Sa puso niya, alam niyang tama ang ginawa ng kapatid, hindi dapat manatiling iisa ang mundo. Ngunit ang pinakabata, si Mindoro, ay hindi masaya. Dalawa na silang may pangalan sa lupa, bulong niya. Ako, wala pa. At dahil puno siya ng init at apoy, hindi niya napigilan ang inggit na sumiklab sa puso niya. Sa isang sigaw na kay lakas, hinampos niya ang dagat at lumikha ng malaking pag-uga sa ilalim. Mula sa pag-ugong at pagngingit-ngit ng ilalim ng dagat, lumitaw ang isang napakalaking lupain, mainit, mabundok, at puno ng bulkan. Dito niya ibinuhos ang kanyang kapangyarihan. Bawat galaw niya'y lumilikha ng bulkan. Bawat hinga niya'y naglalabas ng usok. At tinawag ito ng mundo bilang Mindanao, mula sa kanyang pangalang Mindoro. Ngunit dahil sa pagbuo ng tatlong isla, nagkaroon ng hindi pagkakasundo. Si Luz Arrow, mahinahon ngunit matatag. Si Visara, malikhain ngunit malikot. Si Mindoro, matapang ngunit mabilis magalit. Mas malaki ang lupa ko. Sigaw ni Mindoro. Mas maganda ang akin. Sagot ni Visara. Mas matatag ang akin, tugon ni Luz Arrow. Ang tatlong higanti ay nag-away, at ang dagat ay lumindol. Ang mga kabundukan ay nagbitak, at ang mga ulap ay nagdilim. Nakita ito ni Bathala, at sa isang iglap, itinakda niya ang parusa. Hindi na sila maaaring magsama-sama muli. Kaya't ang tatlong higanti ay naging tatlong malalaking isla. Si Luz Arrow, naging matatag at malawak na Luzon. Si Visara, naging maganda at puno ng kulturang magkakaiba sa Visayas. Si Mindoro, naging makapangyarihan at mainit sa ilalim ng lupa bilang Mindanao. At ang alitan nila ay siya ring naging kahulugan ng vibration ng lupa, ng lakas ng hangin,
at ng init ng bulkan sa ating bansa. Sabi ng matatanda, kapag lumilindol sa Luzon, gumagalaw si Lucero na parang nanginginig sa alaala ng alitan. Kapag humahampas ang malalakas na hangin sa Visayas, iyon ay hininga ni Visara na hindi mapakali. Kapag sumasabog ang bulkan sa Mindanao, iyon ay galit ni Mindaro na muling nag-aalam. Ngunit kahit may bagyo, lindol, at apoy, nananatiling matatag ang tatlong isla. Bakit? Dahil kahit nag-away ang tatlong higanti, dugo pa rin nila ang bumubuo sa isang bansa.